Sige mga tao, alam niyo ba kung bakit tinatawag nating Tucker Carlson, si Tucker Carlson? Ito ang dahilan. Pakinggan niyo ito. Alam niyo ba kung sino ang nagpundo sa Tucker Carlson Network nung sinimulan niya ito? Pampublikong kaalaman na ito. Ang pangalan ng tao, nagpapatakbo siya ng kumpanyang tinatawag na 1789 Capital, isang investment firm na itinatag ni Omid Malik. Siya ang nagpundo sa Tucker Carlson Network at nagbigay ng 15 milyon kay Tucker Carlson. Isa siyang Muslim na lalaki. Marami pa ang ibang mapagkakatiwalaang sources ang nagsasabi na mula pa noong Enero, ang Qatar, isang mayamang bansang Islamiko, ang napopondo kay Tucker Carlson. Kung bibigyan mo ko ng 15 milyon, baka hindi ko rin tututulan ng Sharia law. Exacto. Hindi ko gagawin. Talagang hindi ko gagawin. Sa tingin ko, walang kahit anong halaga ng perang makakabili sa akin. Pero ganoon ako mag-isip. Hindi naman sa inalok ako. Hindi ko naman gusto magpakabait sa iba. Sana. Hindi ako nabibili. Pero yung mga kapareho ko ng pananaw, pwede nila akong bayaran. Alam mo yun, sumasang-ayon sila sa pananaw ko sa mundo. Pwede nila akong bayaran ng kahit magkano gusto nila. Meron akong Patreon at Buy Me a Coffee. Buong suporta ng tagahanga, walang bayad. Isang babae minsan nagbigay ng malaking donasyon at pinagsisihan ko yon simula noon, maaga pa sa karera ko. Doon ko na-realize na gusto pa niya ng higit. Kaya sabi ko, tatanggap ako ng malalaking donasyon mula kanino man. At ganun talaga mga pare. Kapag may magbabayad sa'yo ng 15 milyon, ano sa tingin niyo ang gagawin nila? Siyempre, may hihingin silang kapalit. At yun na yun mga pare, lahat ng mga yan nabebenta. Halimbawa, napansin na nagbago ang pinapahalagaan ni Tucker Carlson. Nagustuhan niya bigla ang Islam at napuot sa Israel. Lahat ng bagay ay may dahilan. Tingnan nyo. Si Laura Loomer ang nag-post. Tingnan mo. Mahal siya ng mga Muslim. At ang Qatar ang pinakamasama. Pasensya na, di ko kaya ang mga tao ng Qatar. Pero ang Qatar ay nagbuhos ng bilyon-bilyong piso sa mga universidad sa Britanya at Amerika. At bilang resulta, nakita natin ang pagyusbong ng matinding kaliwang woke, maka-Islam, laban sa mga Hudyo at laban sa kanluraning pananaw. Hinayaan natin silang magpalaganap, ulasunin ang isipan ng ating mga kabataan ng susunod na henerasyon. Pinalalakas nila ang mga komunista, mga sosyalista, at ang mga laban sa kanluran. Anong ginagawa nila? Hinayaan pa natin. Di ko alam bakit o bakit sobrang kaibigan ni Trump sa kanila. Dapat parusahan ang Qatar sa ginawa nila. Sila lang kasi kung may daan-daang bilyong dolyar kang kita, ano ba ang hindi mo kayang gawin? Hindi mo kayang talunin ang US militarily. Pero paano kung mag-invest tayo ng 5 bilyong dolyar sa top universidad ninyo at kunin ang mga akademiko? May dahilan kung bakit naging woke ang buong akademya ng kanluran. May dahilan kasi mahal ng mga taong ito ang mga iyon. Madalas na nating napag-usapan si Tucker Carlson sa mga nakaraang episode. Gumagawa ng ilang ingay. Oh, alam mo ba, sa tingin ko mahalaga siya. Sundan natin siya, Al-Khattab. Ngayon, alam natin na ang media ay isang napakamakapangyarihang lugar, posisyon. Kung magwawagi ka sa media war. Oh, Pero kung sakaling nakuha natin ang tagumpay dito, kung may masasabi tayong nagawa natin na yung huling misyon ni Tawfik, ito ay media. dahil hindi nila kaya, hindi sila mananalo sa labanan. Wala silang armas o teknolohiya, kaya nakikiusap sila sa Amerika. Nailitas sila mula sa mga drone at missile ng Iran. Pero natuklasan natin ang mahinang bahagi ng ating kalaban, ang kanluran, na abusuhin ang kanilang mga batas o probisyon tungkol sa malayang pananalita. Gamitin ang media laban sa kanila. Gamitin ang kanilang teknolohiya, social media, TV, radyo, internet, lahat ng ito ay imbensyon ng kanluran. Gamitin natin ito laban sa kanila. Alam mo ba? May kukwento akong kasaysayan. Noong naimbento ang telebisyon, hindi ko alam eksakto kung kailan. Pero noong sumisikat na ito at papasok na sa mundo ng mga Muslim, karamihan sa mga pinunong panrelihiyong Muslim ay tumutol dito. Sabi nila, kay bawal ang pagguhit ng larawan ay dahil sinabi ni Muhammad na huwag gumuhit. Sabi nila, katulad lang daw ito ng pagguhit ng larawan, kaya dapat ipagbawal. Inutulan din nila ang mga loudspeaker, mikropono. Sabi nila, dapat natural lang. Pero nung napagtanto nila kung gaano ito kaepektibo, kung paano nila magagamit ito para ipalaganap ang kanilang agenda o ideolohiya,
Nagbago sila. Ngayon tingnan mo sila. Ang mga ninuno niya, 50-60 taon lang ang nakalipas, ay tutol noon sa paggamit ng modernong media. Sinasabi ko lang, sa palagay ko, siya ang pinakamalakas na tao sa media ngayon. Ibig ko sabihin, oo. Maglagay tayo ng pera. Bigyan pa natin siya ng mas maraming pera. Milyon-milyon ang views niya. Lagi kong tinitingnan ang bawat post niya. Ganun talaga. Hindi lang yun, malakas ang impluensya at maraming tagasunod ng taong ito. Isa siyang konserbatibo sa Amerika. Ooh. Sa UK? Ang media, mahal na mahal siya. Kapag mahal ng kaaway mo ang isang tao, anong ibig sabihin nun? Kaya tinatawag natin siyang Tucker Carlson. May isa pang Muslim na nagsasalita. Sino ba ito? Khalid Al-Hayal, presidente ng Qatar National Democratic Party. Sige, pakinggan natin. Tucker Carlson, malinaw na isa talaga siyang pro-Qatar na puppet. Iniimbestigahan na namin siya nitong mga nakaraang buwan at sigurado akong malapit na ang mga resulta dahil sinusundan namin ang pera at kung ano talaga ang nangyayari. Nang pumunta siya sa Qatar para i-promote ang Doha, tumira siya sa isang lugar kung saan dati ring nakatira ang anak ni Osama Bin Laden, ang anak ng leader ng Al-Qaeda, ang leader na pumatay ng 3,000 Amerikano. Wala akong problema magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Osama Bin Laden. Kung may namatay, ayos lang magpakita ng simpatya sa kanyang pamilya. At pagkatapos, wow! Anong sinabi mo? Nagsorry ka ba? Hindi ko alam kung buhay pa ang kapatid ni Hitler noon. Sigurado akong may malalayang kamag-anak siya. Isipin mong pupunta ka at sasabihin, pasensya na, pumanaw na si Adolf Hitler. Tingnan mo siya. Nasaan ang malasakit para sa 3,000 tao? Kaya niya magpakitang banal kahit Thailand. Pero hindi ba niya kayang bigyang pansin ang 3,000 kapwa Amerikano? Ano kaya mararamdaman nila kung sabihin mong, pasensya na, namatay si Osama Bin Laden? Ikaw o siya kung binigyan ng $15 milyong? Yan ang punto. Bigla na lang nagbago rin siya. Inaangkin na niya na yon ang ibang senaryo na ang mga Hudyo ang nasa likod ng 9/11. Biglang nagbago ng todo ang pananaw niya. Malakas ang naging pagkiling niya sa Islam nitong nakaraang taon. Dahil $15 milyong, mga pare. Si Tucker Carlson naging sino nga ba siya? Siya ang presidente ng Qatar National Democratic Party. Kaya akala ko tutol siya sa gobyerno. Di ko alam na may partido politikal sa Qatar. Ayan na mga kaibigan. Basahin ko ito, may magagandang punto si Laura Loomer. Sabi niya, dapat imbestigahan si Tucker Carlson para sa posibleng paglabag sa FARA. Narinig ko na nagbigay siya ng mahalagang impormasyon sa Iran at iniimbestigahan ng FBI. Hindi ko alam ang nangyari. 2 buwan na ang lumipas. Nasa Saudi Arabia si Tucker Carlson ngayong linggo kasama ang kapatid niyang si Buckley Carlson na may salamin at si Neil Patel, co-founder at CEO ng Tucker Carlson Network. Bakit kailangan ni Tucker na maraming kasama sa biyahe niya sa Saudi Arabia para magsalita sa Real Estate Future Forum? Tingnan mo, ang laki ng staff at dami ng entourage niya. Makikita si Thomas Fox, executive producer ng palabas ni Tucker Carlson na umalis sa Fox News noong 2023 na nakaupo sa likod sa kaliwa at mukhang komportable kasama si Tucker at ang libro niyang Alexis de Tocqueville. Sige, siya lang pala ang direktor ng booking. Pero bakit ang dami nilang kasama sa Saudi Arabia kasama si Tucker Carlson? May palabas ba siya roon? Bakit kailangan ni Tucker ng malaking entourage? Mukhang nagpapahinga lang sila. Si Tucker ba ang sagot sa gastos ng mga kasama niyang naglalakbay sa gitnang silangan? O mga pamahalaang Islamiko ng mga bansang ito ang nagbabayad? Oo, 15 milyon ay di kalakihan, lalo na sa laki ng entourage niya. Tignan mo siya. Relax lang at parang kontrabida, kumilos. Inumin mo ito. Hindi, inumin mo ito. Hindi. Dapat mo talagang inumin ito. Mula sa wala hanggang sa 100 ang epekto nito. Oh, gusto ko na lang tapusin ang pagkatalo. Dahil gusto kong malaman mo ng sigurado na walang pagdududa na tapat ako kapag hinihiling kong inumin mo ang tubig na ito. Gusto kitang alukin ng tubig. Alam mo hindi, dahil wala na akong pagmamahal ito. Dinagawa ko ito para mapasaya at maging komportable ka. Pinipili kitang gawin ito para malaman mong totoo ang hangarin ko na gusto ko talagang magustuhan mo. Sige Laura, hindi ko alam. Nandun lang siya. Anong napapansin mo na hindi ko kita? Ilanggang ibunyad niya kung sino ang nagpupundo sa mga Islamic propaganda na biyahe o imbestigahan siya dahil sa posibleng FARA violations. Magsusumbong na ako kina Tucker at staff niya sa DOJ, pati kay Pam Bondi.
Retirado na si Pam Bondi, di ba? Luma na rin ang video na ito. Kaya ayan mga kaibigan, Tucker Carlson. Hindi ko alam kung sino ang maaaring tawaging konserbatibong Kristiyanong makabayan at patuloy pa ring nakikinig kay Tucker Carlson. Hindi ko alam. Pasensya na. Paano mo mapapakinggan ang taong ito? Malinaw na siya ay isang traidor at sunod-sunuran. Siya ay sunod-sunuran ng Qatar. Gumagawa siya ng palusot para sa Islam at nagsimulang magalit kay Trump na normal lang dahil kahit sino pwedeng mainis sa kanya. Hindi naman santo si Trump. Pero kailangan mong alamin kung bakit siya tumalikod kay Trump. Pasensya na, hindi ko alam. Pera-pera lang yan mga pare. Di ko rin alam bakit mabilis magbago ng isip ang mga tao. Baka 15 milyong dolyar.